Maaaring may milyong piso ka sa bangko. Maaaring mayroon kang sasakyan na matagal mo nang ninanais. Maaari mo ring sabihing nabubuhay ka sa panaginip. Ngunit kung hindi mo mahanap ang kapayapaan sa iyong sariling isipan, mawawalan ng halaga ang lahat ng iyon. At ang pinakanakakagulat, karamihan sa mga tao ay nagsisikap makamit ang mundo nang hindi muna nasasakop ang kanilang sariling isipan. Naisip mo na ba kung bakit ang iba ay mabilis magalit kahit sa maliliit na bagay? O bakit sila laging kinakabahan kahit na mukhang maayos ang lahat? Ang katotohanan ay isa lang, ang kapayapaan ng loob ay hindi kawalan ng gulo. Ito ay ang kontrol sa sarili kahit pa napapalibutan ng kaguluhan. At ito ang nais kong ipakita sa iyo ngayon. Ang kapanatagan ng isip ay hindi basta nangyayari lamang. Hindi ito lumilitaw ng parang salamang ka, niresulta ng isang magandang tulog o isang araw na walang problema. Ang tunay na kapanatagan, ang malalim na katahimikan, ay hinuhubog. At paano ito nagsisimula? Ito ay nagmumula sa loob, mula sa araw-araw na pagsisikap, may kamalayan at may pasensya, ng taong nagpasya ng tuluyan na hindi na maging alipin ng sariling mga reaksyon. Napansin mo ba na karamihan sa mga tao ay laging nasa bingit ng pagbagsak? Isang kaunting pagkaantala sa trapiko, isang mensaheng hindi nasagot, isang di inaasahang paniningil at agad, bumabagsak ang kanilang mundo. Pero bakit nangyayari ito? Dahil sila ay nabubuhay sa isang di nakikitang bilangguan na tinatawag na reaksyon. Hindi nila kinokontrol ang kanilang isip, sila ang kinokontrol nito. Ang kapayapaan, sa kabilang banda, ay kalagayan ng mga taong naunawaan na ang mga iniisip ay hindi utos. Ito ay mga mungkahi. At ikaw ang pumipili kung alin ang susundin. Habang lalo mong nauunawaan ito, lalo kang nagiging kalmado. Dahil naiintindihan mo na ang realidad ay hindi kung ano ang nangyayari kundi kung paano mo pinapakahulugan ang nangyayari. Hindi ko sinasabi na madali ito. Pero sinasabi ko sa iyo, mula sa karanasan ko, na posible ito. At higit pa doon, ito ay nagbabago ng buhay. Ako mismo, sa matagal na panahon, ay hindi marunong humawak ng nararamdaman ko. Ako ay padalos-dalos. Madali akong magalit. Pero hindi iyon ang pinakamasama ay ang kawalang laman na sumusunod pagkatapos. Isang kawalang laman ng taong nakakaramdam na nawalan muli ng kontrol. Marahil alam mo ang tinutukoy ko. Ang pakiramdam ng pagkabigo pagkatapos ng isang pagtatalo na sana ay naiiwasan. Ang pagsisisi sa pagsabi ng isang bagay sa init ng damdamin. O ang panghihinayang sa pagsuko sa isang mahalagang bagay dahil lamang naiinis ka. Isang araw, noong ako ay bumbero pa, nakita ko ang isang katrabaho ko na nawalan ng kontrol sa isang emerhensya. Siya ay sumigaw, nagtulak ng mga gamit, nanakit ng loob ng mga kasama. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang naninirahan sa bahay na nasusunog ang tumingin sa kanya nang mas natatakot sa kanya kaysa sa apoy. Tumimo iyon sa akin. Dahil noon ko naisip, ang tunay na panganib ay kapag ang isip ay nagkakaroon ng sunog. Sa parehong buwan, may nagbago sa loob ko. Nagsimula akong mag-aral, magmasid sa sarili kung paano ako nagre-react sa mga sitwasyon, at higit sa lahat, kung paano ko matuturuan ang isip ko na manatiling kalmado, kahit na ang lahat sa paligid ko ay nagliliyab, literal. Kaya nga sinasabi ko na ang kapanatagan ay hindi kahinaan. Ito ay isang tahimik na lakas. Ito ang lakas ng taong pinipiling huwag pumasok sa digmaan dahil natalo na niya ang laban sa loob ng sarili. Ang taong kalmado ay hindi walang pakialam. Siya ay nakatuon. Kumikilos siya ng malinaw, may kamalayan, at may presensya. At may isang mahalagang bagay dito. Ang kapanatagan ay may malakas na epekto, ito ay humahatak ng mga tao at mga oportunidad. Isipin mo sino ang gusto mong kausapin. Ang taong hindi matatag, pabago-bago ang emosyon bawat segundo. O ang taong nagpapakita ng kapayapaan, tiwala, at katatagan. Iyan ang hatid ng kapanatagan, magnetismo. Mas nagtitiwala ang mga tao sa iyo. Mas nakikinig sila sa iyo. Mas nagiging bukas sila. At nagsisimula kang makatanggap ng higit pa mula sa mundo dahil hindi ka na naging magnet ng gulo kundi naging sentro ng balanse. Pati negosyo ay umuunlad. Hindi ito metapora. Totoo ito. Mga negosyante, mga ngalakal, at mga nag-iisang manggagawa, lahat ng nagkakaroon ng mas kalmadong ugali ay nakikita ang pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Mas gusto ng mga tao makipagtransaksyon sa mga taong payapa. Pinatutunayan din ito ng agham.
Ipinakita ng mga pag-aaral sa Unibersidad ng Stanford na ang mga taong may mas mataas na kontrol sa emosyon ay mas magaling sa mga sitwasyon ng matinding presyon at mas mataas ang antas ng kanilang kaligayahan. Ibig sabihin, bukod sa pagiging epektibo, mas masaya rin sila. Pero tignan mo, ang daan tungo sa kapanatagan ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon, obserbahan ang iyong mga iniisip sa halip na maging isa rito. Karamihan sa mga tao ay nagigising at agad nahuhulog sa isang gulo ng mga ideya, alalahanin, at ingay sa isip. Hindi nila namamalayan na buong araw silang nakikipag-usap sa takot, sa nakaraan, at sa pagkabalisa, na para bang ito ay mga katotohanan. May gusto akong ialok sa iyo ngayon. Simple, pero malalim. Sa loob ng 3 araw, tuwing mararamdaman mong inis, pinipressure, o naiinis, huwag agad mag-react. Huminga. 3 ulit nang may malay. At sabihin sa sarili, kapayapaan. Ako ang kumokontrol sa aking isip. Maaari mong gawin ito sa trapiko. Maaari mong gawin habang nakikinig sa taong nakakainis sa'yo. Maaari mong gawin kapag tiningnan mo ang bank statement at naramdaman ang pagkakasikip sa dibdib. Ang mahalaga ay hindi ang sitwasyon. Ang mahalaga ay ang desisyon mong hindi na maging biktima ng sarili mong isip. Unti-unti, mapapansin mo ang pagbabago. Maliit sa simula. Halos di mapansin. Ngunit totoo. At ang pagbabagong ito ay lalaganap sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Dahil kapag naipangasiwa mo ang iyong isipan, nagbabago ang iyong enerhiya o dalas. At kapag binago mo ang iyong dalas, binabago mo ang iyong buhay. Ang katahimikan na tila imposible marating. Nasa loob lamang ito ng ilang minuto mula sa iyo. At nagsisimula ito ngayon. Kapag mas ipinagpupursigi mo ito, mas tila tumatakas ang buhay mula sa iyong mga kamay. Parang sinubukan mong hulihin ang tubig gamit ang iyong mga palad, kapag mas pinipilit mo, mas nawawala ito. Ngunit may isang bagay na hindi naunawaan ng karamihan, ang mga bagay na labis nating hinahangad ay hindi nakakamtan sa pagmamadali, kundi sa pagiging naroroon sa kasalukuyan. Ang katahimikan ay hindi lamang isang kalagayan ng isip, ito ay isang dalas ng pag-akit. Sa dalas na yon, lahat ay dumadaloy ng maayos. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong kailangang mas magsumikap, mas lumaban, mas gumawa. Para bang ang tagumpay ay isang mabagsik na hayop na kailangang hipuin at supilin ng walang anumang proteksyon. Ngunit sa pagdaan ng panahon, at sa maraming pagkadapa, napagtanto ko ang isang bagay na nagbago ng lahat. Ang tunay na lakas ay nasa pananatiling kalmado, habang ang lahat ay sumisigaw na mawala ang kontrol. Kapag naging kalmado ka, nagiging maasahan ka. At tumutugon ang mundo rito. Nakikita ka ng mga tao sa ibang paraan. Nararamdaman nila ang iyong enerhiya. At ang enerhiyang ito na puno ng katahimikan at katatagan ay nagsisimulang makaakit ng mga bagay na dati ay tila imposibleng makamtan. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao kapag pumapasok sa isang silid ay nagbabago ang atmosfera? Hindi nila kailangang sabihin na sila ay mga leader. Hindi nila pinipilit ang respeto. Ipinapakita nila ang respeto. Iyan ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamataas, pinakamabilis magsalita, o pinakamatalino. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamatatag. Ang katahimikan ay hindi katulad ng pagiging pasibo. Ito ay emosyonal na katalinuhan sa pinakamataas na antas. Alam mo kung kailan dapat maghintay ng tamang pagkakataon. Naiintindihan mo na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, kailangan mo lamang kontrolin ang iyong sarili. At kakaibang bagay, ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na kontrol sa iyong buhay. Pinaposisyon ka ng katahimikan bilang isang magnet. Kapag ikaw ay kalmado, naglalabas ka ng seguridad. At ang seguridad ay isa sa mga pinakabihirang bagay at pinakahinahangaan sa mundong ito. Isipin mo ang mga relasyon, halimbawa. Ilan ba sa mga magkasintahan ang palaging nasa tensyon, palihim na galit, kawalang tiwala, at emosyonal na kawalang siguraduhan? Ngayon, isipin ang kakaunting tao na nagsisilbing haligi sa kanilang mga relasyon. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila tumatakas. Hindi sila nagre-react ng padalos-dalos. Sila ang mga taong nagpapatibay ng tunay na ugnayan. Dahil ang katahimikan ay katumbas ng emosyonal na tiwala. At ito ay direktang naangkop sa negosyo. Nakita ko ito ng malapitan. Naalala ko noong nagsimula ako ng aking kumpanya ng paglilinis na walang karanasan. Ang nagbubukod sa akin ay hindi ang teknikal na kaalaman, halos hindi ko pa maintindihan ang serbisyo.
Ngunit may isang bagay na nagpaiba sa akin, ang aking kalmadong presensya, ang aking pagiging maaasahan. Nararamdaman ng mga kliyente na maaari silang umasa sa akin. At dahil dito, sa maikling panahon, kumita ang aking kumpanya ng higit sa 4 na milyong piso sa unang taon. At wala pa akong diploma. Ang taglay ko lamang ay ang aking pangako sa aking panloob na estado. Gusto mo bang malaman kung bakit ito gumagana? Dahil pagod na ang mundo sa mga taong nangangako ng marami, ngunit kaunti lang ang naibibigay. Mga taong nawawala sa sarili. Na sumasabog sa galit. Na madaling sumusuko. Kapag na-develop mo ang katahimikan, nagiging ligtas kang kanlungan. At lahat tayo ay naghahanap nito kahit hindi natin namamalayan. Si Keanu Reeves ay isang mahusay na halimbawa nito. Isang tao na hinarap ang malalalim na pagkalugi, nawala ang kanyang anak na babae, ang kanyang asawa, at dumaan sa mga trahedyang kayang wasakin ang karamihan. Ngunit nanatili siyang kalmado, tapat, at matatag. At dahil dito, siya ay isa sa mga pinakamahal na artista sa buong mundo, hindi lamang dahil sa talento, kundi sa kanyang payapang presensya. Siya ay naging simbolo ng emosyonal na balanse sa isang magulong mundo. At iyan, sa kanyang sarili, ay isang uri ng magnetismo. Ngunit maaari mo ring tingnan ang kabilang panig. Ilan ang sumisira ng kanilang buhay dahil sa kakulangan ng katahimikan? Ilan ang mga lider na bumagsak dahil hindi nila makontrol ang kanilang ugali? Isang iskandalo lang, isang pampublikong pagsabog ng damdamin, isang maling reaksyon sa hindi tamang panahon at lahat ay bumagsak. Ang katahimikan ang naghihiwalay sa mga taong nagtatag ng pangmatagalang tagumpay mula sa mga nakakaranas lamang ng pansamantalang tagumpay. Ang tanong ay, gusto mo ba ng tagumpay na may kasamang pagkabalisa, o isang kasaganaan na may kapayapaan? Mukhang malinaw ang pagpili, ngunit sa praktika, kakaunti ang gumagawa nito. Dahil mas madali ang mag-react kaysa magmuni-muni. Mas madali ang sumigaw kaysa huminga ng malalim. Mas madali ang tumakbo kaysa pakalmahin ang isipan. Ngunit lahat ng madaling gawin sa maikling panahon ay may malaking kapalit sa katagalan. At may iba pa. Nakakaapekto ang katahimikan sa paraan ng iyong pakikitungo sa pera. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Yale ang nagpakita na ang mga taong may mataas na emosyonal na katatagan ay mas madalas gumawa ng tamang desisyon sa pananalapi at mas kaunti ang padalos-dalos. Ibig sabihin nito, pinoprotektahan ka ng katahimikan mula sa maling mga pasya, mula sa hindi kailangang bilhin ng padalos-dalos, hanggang sa mga masamang negosasyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng maraming buwan ng trabaho. Magpapatuloy ang buhay na magdala ng mga pagsubok. Magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon ng kawalang katiyakan. Ngunit ang pagkakaiba ay kung paano mo pipiliing harapin ang mga ito. Gusto mo bang maging parang papel na nililipad ng hangin, o parang matibay na bato sa gitna ng bagyo? Maging tapat, ikaw ba ay presensyang nagpapakalma sa paligid, o presensyang nagdudulot ng tensyon? Hindi ito tanong upang hatulan ka. Ito ay paanyaya upang magmuni-muni. Dahil ang pagbabago ay nagsisimula doon. Sa paglinang ng kapanatagan ng loob, nagsisimula kang maunawaan na hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa sinuman. Ikaw ay sapat na. At kapag kumilos ka mula sa kalagayang iyon, nagbabago ang lahat. Ang mga pintuang dating nakasarado ay kusang bumubukas. Ang mga tamang tao ay unti-unting lumalapit. Ang dating pakiramdam ng pagsusumikap ay nagiging daloy. Hindi dahil nagbago ang mundo kundi dahil binago mo ang iyong enerhiya. Ang kapanatagan ng loob ay higit pa sa isang kanais-nais na kalagayan. Ito ang pinakamabilis na daan patungo sa tunay na kasaganaan. Matatagpuan mo lamang ang tunay na kapanatagan kapag naunawaan mong ang isipan ang pinagmulan ng lahat. Lahat ng iyong nararamdaman, pinipili, nakakamit o nawawala ay unang sumisibol sa larangan ng mga kaisipan. At isang bagay na hindi sinabi sa iyo ay hindi ka kung ano ang iniisip mo. Ikaw ang tagamasid ng mga iniisip. Ang simpleng pagkaunawa na ito ay maaaring baguhin ng lubusan ang paraan ng iyong pamumuhay. Kapag nagsimulang tingnan ang iyong sarili ng tapat, mapapansin mo rin ang dami ng mga otomatiko at paulit-ulit na kaisipan na dumadaan sa iyong isipan araw-araw. Mga alalahanin tungkol sa pera, takot sa hinaharap, kawalang katiyakan sa mga desisyon, pagkakasala sa mga nangyari noon, mga kaisipang dumarating ng walang paanyaya, unti-unting pumupuno sa iyong damdamin, mga kilos, at maging sa iyong pagkatao. At ang pinakamasama, maraming tao ang nabubuhay ng maraming taon na naniniwala na ang mga kaisipang iyon ang tunay nilang pagkatao.
Ngunit ang katotohanan, hindi ka takot, ni alinlangan, ni pagkabalisa. Ikaw ang kamalayan sa likod ng mga yon. At kapag naunawaan mo ito, magkakaroon ka ng pagpipilian. Maaari mong piliin kung ano ang iyong iisipin, kung saan ilalagay ang iyong pansin, at anong enerhiya ang nais mong pagyamanin sa iyong sarili. At dito nagsisimula ang pag-usbong ng kapanatagan ng loob. Malinaw kong naaalala ang sandaling iyon na naging susi sa aking buhay. Katatapos ko lamang basahin ang aklat na Think and Grow Rich, isang librong inilagay sa aking mga kamay ng isang lalaking nagngangalang Raymond Stanford. Hanggang noong araw na yon, isa lamang akong demotivated na bumbero, walang direksyon, na may mahabang listahan ng mga trabahong walang patutunguhan. Ngunit ipinakilala sa akin ng aklat na yon ang isang ideya na binaliktad ang aking pananaw, ang ideya na ang aking iniisip tungkol sa aking sarili ang lumilikha ng aking realidad. Wala akong diploma. Wala akong puhunan. Wala akong mga koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sobra ako sa isang bagay, ang hangaring baguhin ang aking pag-isip. At iyon ang ginawa ko. Sinimulan kong obserbahan ang aking mga iniisip. Tuklasin ang mga mental na pattern na sumisira sa akin. Napansin ko, halimbawa, na may malalim akong paniniwala na ang pera ay para sa iba. Na ang tagumpay ay hindi para sa isang tulad ko, na huminto sa pag-aaral. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamasid, nagkaroon ako ng kakayahang magtanong. At sa pagtatanong, nagbago ako. Ang prosesong ito ay parang pagbukas ng bintana sa isang madilim na silid. Hindi ito naging madali sa simula dahil nangangailangan ito ng tapang. Tapang na aminin na maraming bagay sa aking buhay na hindi maayos ay hindi kasalanan ng iba. Ito ay bunga ng mga iniisip na pinapakain ko araw-araw. At ito ay totoo para sa lahat. Ilang ulit ka nang nakaisip na hindi ako sapat. Hindi ito kailanman magtatagumpay. Wala akong swerte. Hindi ako ipinanganak para dito. Ang mga kaisipang ito, gaano man ito kalambot pakinggan, ay nag-ipon bilang isang madilim na ulap na sumasaklaw sa iyong tunay na potensyal. At ang unang hakbang upang ito ay matunaw ay tingnan ito ng malinaw. Hindi para hatulan. Para lamang malinawan. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa sarili ang unang baitang ng panloob na kalayaan. At ito rin ang panimulang punto ng kapanatagan ng loob. Sapagkat nagsisimula kang pahupain ang ingay sa isip kapag naunawaan mo kung ano ang nagpapakain dito. May isang napakasimpleng teknik na inirekomenda ko na matagal ko nang isinasagawa. Sa pagtatapos ng araw, isulat mo, ano ang 3 pinakakaraniwang iniisip ko ngayong araw. At tanungin mo rin, pinapalapit ba ako ng mga iniisip na ito sa buhay na nais kong mabuhay o lumalayo? Ang araw-araw na pagsasanay na ito ay lumilikha ng tulay sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang maaari mong maging. At tandaan mo, ang ideyang ito ay hindi lamang maganda o nakaka-inspire. Napatunayan ng neuroscience sa pamamagitan ng mga pag-aaral gamit ang neuroimaging na ang pagsasanay ng pagkakaroon ng kamalayan sa sarili ay pisikal na nagbabago ng utak. Pinapalakas nito ang prefrontal cortex na may kaugnayan sa mga desisyong may malay, kontrol sa emosyon, at pagkaalam sa sarili. Sa madaling salita, habang mas nagiging maalam ka sa iyong mga iniisip, mas pinapalakas mo ang bahagi ng utak na responsable sa iyong personal na pag-unlad. At ang pag-unlad na ito ay nagsisimulang makita sa lahat ng aspeto. Nagsisimula kang magpakita ng iba. Nagsisimula kang makipag-ugnayan ng mas maayos. Nagsisimula kang makita ang mga oportunidad na dati ay di mo napapansin. At higit sa lahat, nararamdaman mong may kapayapaang hindi nakadepende sa mga pangyayari. Dahil ganoon ang tunay na kapanatagan, hindi ito nanggagaling sa labas papasok. Nanggagaling ito sa loob palabas. Hindi ito paghihintay na humupa ang mundo para magkaroon ka ng kapayapaan. Ito ay ang pagkahanap ng kapayapaan sa gitna ng ingay. At kapag nangyari yon, kapag na-develop mo ang ganitong kamalayan sa sarili, nagiging matatag ka. Hindi dahil wala nang makakaapekto sa iyo, kundi dahil natutunan mong pumili kung paano mo tutugon sa bawat pangyayari. At ang pagpiling iyon ang pinakamalaking kalayaan na maaaring makamit ng isang tao. Marahil, sa sandaling ito, ikaw ay dumaranas ng isang bagyo sa iyong kalooban. Marahil puno ang iyong isipan ng magulo at magkakahiwalay na mga iniisip, takot, mga pabigat na responsibilidad, mga bayarin na kailangang bayaran, at mga desisyong dapat gawin. Ngunit alamin mo, ang solusyon ay hindi ang pagtakas mula rito. Ang solusyon ay ang paghinto, paghina ng malalim, pagmamasid, at paggawa ng tamang pagpili.
Ang kapayapaang tila malayo at hindi maaabot ay binubuo ng paisa-isang pag-isip. Isang sandali ng kamalayan sa bawat pagkakataon. At maaari kang magsimula ngayon din ang kapayapaan ng isip, ang huling yugto ng tunay na pagkahinog. Ito ang punto kung saan hindi ka na basta tumutugon lamang sa mga nangyayari sa labas, kundi kumikilos mula sa isang sentro ng panloob na balanse na walang sinuman o anuman ang kayang guluhin. At ang pinakakamangha-mangha, kapag narating mo ang estado na ito, napapansin mo na ang buong buhay ay nagsisimulang mag-ayos sa paligid ng bagong panginginig na ito. Maraming tao ang nagkakamali sa pagkilala sa karunungan bilang pag-ipon lamang ng kaalaman. Ngunit ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong nalalaman, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. At ang mamuhay ng may kapayapaan ay mamuhay ng may husay. Hindi mahalaga kung umuulan o maaraw. Hindi mahalaga kung sobra ang pera o kulang. Hindi mahalaga kung pinupuri ka ng mundo o tinatanggihan. Wala nang halaga yon kapag natagpuan mo na ang kapayapaan sa loob mo. Iyon ang pinakamatamis na bunga na maaaring i-produce ng iyong kaluluwa. Ang kapayapaan ng isip ay hindi isang intelektual na tagumpay o isang espiritual lamang na tagumpay. Isa itong tagumpay sa pag-iral. Ito ay salamin ng isang taong dumaan sa apoy ng hindi makontrol na emosyon, sa mga bagyo ng ego, sa mga hangin ng pagdududa at natutong tumayo ng matatag sa gitna ng lahat ng ito. Hindi dahil naging walang pakialam siya, kundi dahil natutong mamuhay ng higit pa sa mga pangyayari. Ang pagiging payapa ay hindi pagiging malayo, walang gana, o walang pakialam. Sa kabaligtaran, ang isang taong may kapayapaan ay mas nakararamdam, mas nakakaunawa, at mas nakakaugnay. Ngunit hindi siya pinapayagang dalhin ng agos ng mga biglaang damdamin. Siya ay humihina muna bago sumagot. Siya ay nag-iisip bago kumilos. At ito ang nagpapabago ng lahat. Ako mismo ay kabaligtaran noon. Sa maraming taon, ang aking buhay ay paikot-ikot sa matinding emosyon. Madali akong sumabog, mabilis sumuko, at nagdududa sa sarili. Sinubukan kong magmukhang matatag sa labas, ngunit sa loob ay hindi ako matatag. Hanggang sa nagsimula akong mag-aral ng malalim tungkol sa mga mental at espiritual na batas na gumagabay sa sansinukob. Doon ko natuklasan na ang kapayapaan ay mas bihira kaysa ginto at mas mahalaga pa. Ang linyang lagi kong dala hanggang ngayon ay simple, ngunit makapangyarihan, kalma ay kapangyarihan. Kapangyarihan ng pagpapasya, kapangyarihan ng impluensya, kapangyarihan ng pagpapakita. At ito ay makikita hanggang sa mga pinakasimpleng aspeto ng buhay. Ang isang negosyanteng payapa ay nakakagawa ng mas malinaw na mga desisyon. Ang isang ama o ina na may kapayapaan ay nag-aalaga ng may higit na kamalayan. Ang isang kasama sa buhay na payapa ay nakakabuo ng mas malalalim na ugnayan. At higit sa lahat, ang isang isiping payapa ay lumilikha ng mas maayos na realidad. Tingnan ang nangyari kay Mike Tyson. Isa sa pinakamahuhusay na atleta sa kasaysayan ng esport, isang tunay na henyo sa ring. Ngunit dahil sa kakulangan ng kontrol sa kanyang emosyon, nasira niya ang mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, nasira ang kanyang reputasyon, at nawala ang tiwala ng marami. Inamin niya mismo, ilang taon pagkatapos, na ang bumagsak sa kanya ay hindi ang kanyang kalaban kundi siya mismo. Ang kawalan ng kontrol, galit at pagiging padalos-dalos. Lahat ng ito ay kabaligtaran ng kapayapaan. At ito ang uri ng pag-ugali na sumisira ng mga buhay, gaano man katalino o kagaling ang isang tao. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, maaaring ikaw ay matalino, may talento, at may karisma, ngunit kung hindi mo paunlarin ang kapayapaan, palagi kang malalagay sa bingit ng pagkabigo. At tanong lang ng panahon bago bumagsak ang lahat. Ngayon, pag-isipan mo, ilang beses ka nang nagmadaling gumawa ng desisyon dahil sa isang biglaang damdamin. Ilang beses ka nang nakapagsabi ng mga bagay na nakasakit ng iba, o ng sarili mo, dahil hindi ka huminto para huminga. Ilang pagkakataon na ba ang nawala dahil hindi mo napanatili ang katahimikan ng isip? Huwag mong isipin na ang kapayapaan ay isang biyaya lamang ng ilan. Ito ay isang pagsasanay. Isang pagpili. Isang nakagawiang gawi. Maaari mong paunlarin ang ganitong pag-ugali araw-araw. At hindi mo kailangan ng mga komplikadong teknik. Magsimula sa pagmamasid sa iyong mga trigger. Ano ang nagpapainis sa iyo? Ano ang nagpapalito sa iyong isipan? Ano ang nag-udyok sa iyo na maging reaktibo? Sa simpleng pagtatanong na ito ng tapat, nagsisimula ka ng pahinain ang kapangyarihan ng mga trigger sa iyo. Pagkatapos, magsanay ng pagiging naroroon sa kasalukuyan.
Sa bawat sitwasyon, itanong sa sarili, ano ang pinakamaingat at kamalayan na tugon na maaari kong ibigay ngayon? At kung wala kang sagot, manatili sa katahimikan. Minsan, ang kapayapaan ay naipapakita sa hindi pag-aksyon o hindi pag-react. Huwag magkamali, susubukan ka ng mundo. Pairalin ka. Pipindutin ang mga buttons mo. Ngunit sa bawat pagkakataon na pinipili mong mamuhay ng payapa, lalo kang tumitibay sa loob. Pinapataas mo ang iyong panginginig. At ito, tiyak, ay magbabago ng iyong realidad. May isang kawili-wiling resulta mula sa pananaliksik ng Universidad ng Wisconsin na nagpapakita na ang mga taong may mataas na katatagan sa emosyon ay mas mababa ang tsansang magkasakit dahil sa stress, tulad ng mataas na presyon ng dugo, mga problema sa pagtunaw at kahit mga karamdaman sa puso. Hindi ito simpleng kalidad ng buhay lamang, ito ay tungkol sa kaligtasan. At hindi ito tungkol sa pagtatago mula sa mundo, kundi sa pagtatayo ng matibay na kuta sa loob. Isang kuta na gawa sa kamalayan, hindi sa tigas. Sa kakayahang umangkop, hindi sa pagtutol. Ito ang pagkakaiba ng isang punong napuputol ng hangin, at isang punong sumasayaw kasabay ng hangin, ngunit nananatiling nakatayo. Ang kapayapaan ay hindi katapusan ng paglalakbay. Ito ang punto ng pagkahinog kung saan ang iyong presensya ay nagsisimulang baguhin ang mga paligid, ang mga relasyon, at ang mga resulta. Ito ang panahon kung kailan hindi mo na kailangang magsalita ng marami upang mapakinggan. Hindi mo na kailangang patunayan pa ang iyong sarili para igalang. At hindi mo na kailangang habulin pa para makatanggap. Sa yugtong ito, doon lumilitaw ang tunay na kasaganaan. Dahil hindi mo na nilalabanan ang buhay, sa halip ay sinimulan mong sumabay dito. Hindi ka na tumatanggi, bagkus nakikipagtulungan ka sa universo. Sa ganitong pagkakahanay, nagsisimulang mangyari ang mga himala. Lahat ng hinahanap mo sa labas, pagmamahal, pera, pagkilala, kalayaan, nagsisimula sa loob mo. At nagsisimula ito sa isang desisyon, unahin ang pagpapalago ng kapayapaan ng isip. Mula ngayon, gawing pinakamahalagang kayamanan ang iyong panloob na kapayapaan. Alagaan mo ito na parang inaalagaan ang isang banal na hardin. Sapagkat sa huli, ito ang siyang magtataguyod sa lahat ng iyong itatayo. Ang pinakamalaking maling akala ng mga tao ay iniisip nilang kailangan nilang maging maganda ang pakiramdam bago magbago. Iniisip nila na ang pagbabago ay nakadepende sa motibasyon, enerhiya, o isang magandang umaga. Ngunit ang katotohanan ay matindi, nagsisimula ang pagbabago kapag kumikilos ka, kahit pa pakiramdam mo'y wasak ka na sa loob. Dito pumapasok ang isa sa mga pinakamalaking lihim na natutunan ko sa aking paglalakbay, ang may malay na pagkilos ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip. Tingnan mo ang paghihintay na maramdaman mong handa ay isang emosyonal na patibong. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang mahalagang bagay dahil pagod ka? O malungkot? O walang kapanatagan? Ilang beses kang naghintay ng perpektong sandali na hindi kailanman dumating? Hindi lumilitaw ang kapayapaan bago ang pagkilos. Lumilitaw ito bilang bunga ng pagkilos na may layunin kahit na ang buong pagkatao mo ay sumisigaw na sumuko na. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko mismo. Ilang ulit pa nga. Naalala ko ang isang araw, ako'y lubos na may utang, bagong pasimula pa lang ng aking negosyo, ay nasa bingit ng pagbagsak at halos wala akong makain. Pakiramdam ko'y isang kabiguan. Nangangatog ang aking katawan. Gulo ang aking isipan. Ngunit sa umagang iyon, kahit wala akong gana, lumabas ako ng bahay. Kinuha ko ang panglinis ng sahig. At nilinis ko ang unang opisina sa listahan. Habang ginagawa iyon, may isang kakaibang nangyari. Habang nililinis ko ang mga bintana, unti-unting huminahon ang aking isip. Habang inaayos ko ang paligid, parang unti-unting naayos din ang aking kalooban. Doon ko naunawaan, ang pagkilos ay nagdudulot ng kaayusan. Ang kaayusan ay nagdudulot ng linaw. At ang linaw ay nagdudulot ng kapayapaan. Karamihan sa mga tao ay natigil, naghihintay na maramdaman ang kakaiba bago magsimulang kumilos ng kakaiba. Pero ito ay tulad ng pagtatangkang painitin ang apoy ng walang kahoy. Ang apoy ng kapayapaan ay nagsisindi lamang kapag pinapakain mo ito ng nakatutok na pagkilos, kahit wala kang gana. Napatunayan na ito ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng Columbia na ang paggawa ng mga simpleng paulit-ulit na gawain, tulad ng pag-aayos ng paligid, pagtapi ng kama, o pagsulat ng plano, ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na konektado sa kontrol at emosyonal na ginhawa.
Sa madaling salita, ang pagkilos sa gitna ng gulo ay lumilikha ng maliliit na sandali ng kapayapaan ng isip. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag tumigil kang takasan ang buhay at sinimulan mong harapin ang kailangang gawin, kahit pa nanginginig, pagod o natatakot. At hindi ito tungkol sa malalaking gawain. Madalas, sapat na ang pagtupad sa mga pangakong ginawa mo sa sarili para pahupain ang bagyong nasa loob. Ngayon isipin mo, ilang beses mo nang iniiwasang gawin ang alam mong dapat gawin dahil lang masama ang iyong emosyonal na kalagayan. Ilang pagkakataon ang napalampas mo dahil naghintay kang bumalik ang enerhiya, sa halip na magsimula ng maliit at hayaang sumunod ang enerhiya sa daan. Akala ng mga tao ay makakamit nila ang kapayapaan sa kawalang dalaw, sa pamamahinga habang naghihintay na gumaling. Ngunit hindi iyon mangyayari. Sapagkat kapag ang isip ay hindi produktibong kumikilos, nagsisimula itong kumilos ng mapanira. At dito maraming tao ang nalulunod sa pagkabalisa at pagsisisi. Humihinto sila ngunit patuloy ang mga isip. At kung walang pagkilos, walang panangga. Kung walang pagkilos, ang isip ay nagiging matabang lupa para sa takot. Gusto mo ba ng tuwirang daan para mabawi ang iyong kapayapaan, kahit sa mahihirap na araw? Gumawa ka ng listahan ng 3 simpleng gawain na kaya mong gawin. Maliit na bagay, tulad ng pag-aayos ng paligid, pagsusulat ng layunin, o simpleng paglalakad ng tahimik. At gawin mo ito kahit na sinasabi ng isip mo na wala ng silbi. Kasi may silbi nga. At kung gagawin mo ito sa loob ng 1 linggo lang, mapapansin mo na may nagsisimulang magbago sa loob mo. Hindi ito magiging pagsabog ng motibasyon. Ito ay magiging mas mabuti, isang tahimik na pakiramdam ng kapangyarihan. Kapangyarihan sa sarili. Kapangyarihan sa iyong kwento. Kapangyarihan sa sariling enerhiya. At walang higit pa sa kapayapaan kaysa malaman mong, anuman ang mangyari, hindi ka na kontrolado ng iyong isip, ikaw ang namumuno. Gumawa ka ng hakbang. Kahit maliit. Kahit may takot. Sapagkat ang pagkilos, kapag nagmula sa desisyon, ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. At ang kapayapaang iyon naghihintay sa iyo agad pagkatapos ng pagkilos. Ang tunay na nagbabago sa buhay ay hindi kung gaano mo alam kundi kung gaano mo ito isinasabuhay, kahit sa mga araw na parang gumuho na ang lahat. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng pagkilos, kundi ganap na presensya sa tamang pagkilos na may kamalayan. At ang pinakamakapangyarihang aral na maaari mong dalhin mula dito ay, hindi mo kailangang maghintay na maramdaman ang kapayapaan para magsimula, sa pagsisimula, dumarating ito. Kung ito ay may kabuluhan sa iyo, ang susunod na video na makikita mo sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa paglalakbay na ito. Isa pang hakbang sa iyong pag-unlad sa karunungan, at nais kitang makita na umaakyat. Tandaan, ang kailangan mo lang ay maging 1% na mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyan. Iyon lang. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa pagiging kasama ko. Hinihintay kita sa susunod na video.